Narito na ang mga news scoop ngayon. 16 na katao sugatan matapos araruin ng kotse ang isang pampasaherong jeep sa Cebu. Rider na nanapak ng 67-year-old na driver. Ipatatawag na ng LTO. Ekonomista nakukulangan sa inilatag na solusyon ng pamahalaan na 4-day work week bilang tugon sa inaasahang pagsirit ng presyo ng krudo at enerhiya. Philippine National Police binabantayan ang mga panawagan para sa motorcade rally sa anibersaryo ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bea Alonzo, ikakasal na kay Vincent Co. At may entrata, nangakong magpo-focus muna sa kanyang singing career. Mga balitang exclusive, mga balitang na-scoop mismo ng DWIZ News Team. Ito ang DWIZ News Scoop. Ako si Dennis Antenor Jr. Narito mga news scoop ngayon. 16 na katao sugatan matapos araruhin ng kotse ang isang pampasaherong jeep dun po sa Cebu. Naritong news scoop ni Angelo Bainio. 16 na katao na sugatan matapos mabangga ng isang kotse ang isang pampasaherong sasakyan sa kahabaan ng National Highway sa Sitio Sambag, Barangay Tuyan sa Naga City, Cebu. Sa kuha ng CCTV, makikita nakahinto sa kalsada ang isang multicab na patungong Barangay Basak upang magsakay ng pasahero. Ilang sandali lang, isang kotse na patungong southbound ang biglang napunta sa kabilang linya at bumangga sa sasakyan. Dahil sa lakas ng impact, tumagilid at tumawab ang isang pampasaherong sasakyan. Sugatan ng mga driver at pasahero ng dalawang sasakyan, pati na rin ang ilang sibilyan na nasa gilid ng kalsada. Agad namang dinala sa ospital ang lahat ng biktima upang mabigyan ng lunas. Patuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad. Rider na nanapak sa 67 anyos na driver, ayun, ipinatawag ng LTO. Naritong news scoop ni Daryl Justin. Ipatatawag ng Land Transportation Office Negros Island Region ang isang motorcycle rider na sangkot sa road rage incident sa National Highway sa Barangay Salvacion, Moricia, Negros Occidental. Ayon sa mga otoridad, sangkot sa insidente ang isang 67 anyos na driver ng kotse at isang 30 anyos na rider ng motorsiklo. Sa paunang investigasyon, naganap ang insidente matapos umanong makat ng kotse ng biktima ang rider habang nasa kalsada. Dahil dito, nagalit umano ang rider, nag-overtake at hinarangan ng sasakyan ng biktima bago ito sinuntok sa mukha. Agad namang naaresto ng pulisya ang suspect at nahaharap sa reklamong physical injuries na isinampa ng biktima. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya kaugnay sa insidente. Pagtatapos ng La Nina, opisyal nang idineklara ng Pag-asa. Narito ang news scoop ni Riabel Medina. Opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang pagtatapos ng La Nina phenomenon sa Pilipinas. Ito ay matapos ang ilang buwan na naranasang pag-uulan sa bansa. Ayon sa ahensya, unti-unti nang nagiging normal muli ang kondisyon ng panahon sa Pacific Ocean. Gayunman, patuloy pa rin nilang binabantayan ang mga susunod na pagbabago sa klima na maaaring magdulot ng mas mataas na temperatura sa mga darating na buwan. Sa kabila ng anunsyo, pinaalalahanan pa rin ng Pag-asa ang publiko, pati na ang mga sektor ng agrikultura at enerhiya na manatiling alerto at maghanda sa posibleng pagbabago ng panahon upang maiwasan ang anumang masamang epekto ng nagbabagong klima sa bansa. Para sa News Q, Riabel Medina, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang imported products, inaasahan. Ayon po yan sa grupo ng mga logistics provider. Naritong news scoop ni Jordan Gutierrez. Asahan na ang pagtaas pa ng presyo ng imported products gaya ng pagkain, bunsod ng ipatutupad na dagdag singil ng Confederation of Truckers Association of the Philippines o CTAP sa kanilang mga kliyente. Nag-ugat ito sa utay-utay at napakalaking oil price hike na sisimulang ipatupad ngayong araw. Ayon kay CTAP President Mary Zapata, kahit anya tapyasan ng excise tax o VAT ng langis,
hindi pa rin ito sapat para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Iginiit din ni Zapata na hindi saklaw ng fuel subsidy ang mga truckers dahil may commercial contract sila sa kanilang mga kliyente at may sinusunod na commercial rates. At yan ang aking news scoop. Ako si Jordan Gutierrez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ekonomista, nakukulangan sa inilatag na solusyon ng pamahalaan na 4-day work week bilang tugon sa inaasahang pagsirit pa ng presyo ng krudo at enerhiya. Naritong news scoop ni John Riz Calata. Nakukulangan ang isang ekonomista sa inilatag na solusyon ng pamahalaan na 4-day workweek bilang tugon sa inaasahang pagsirit parang presyo ng krudo at enerhiya. Ayon kay Professor Astro del Castillo, hindi sapat ang pagpapatupad ng nasabing sistema kung walang seryosong implementasyon at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Posible rin anyang makaapekto ang pansamantalang work arrangement sa serbisyo ng pamahalaan sa publiko sa harap ng krisis. Sana hindi panay band-aid solutions. Ilang beses na tayo nakakita ng krisis na ganito Napag-usapan na yung mga solusyon. No? Sana lang put into action. Pinaka-basic talaga, matagal na natin sinasabi sa business, sa academe, no? Na i-digitalize na sana talaga yung transaction sa gobyerno. No? Para mawala na yung mga mahabang pila. Mas makakatipid ng gasolina. Hindi lang ang gobyerno, ang lahat. Samantala, binigyang diin ni Del Castillo na hindi dapat ipasa ng pamahalaan sa publiko, lalo sa iba't ibang sektor ng paggawa ang responsibilidad upang makatipid sa enerhiya. Huwag natin pagtitirahan. Nakita na po natin nung nagkaroon ng hybrid ang educational system natin. Tandaan po natin, nasa bottom 5 pa tayo ng mahigit na 100 bansa tukol sa edukasyon, sa pag-iintindi, sa pagbasa. Gusto pa ba natin maging worse yan? Sa Philippine industries, we really fear yung higher cost, no? Dahil dyan sa shipping disruptions, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, yung ating supply chain na mga goods and services affected, nagtataasan. So tatamaan talaga ang industries, tatamaan ang manufacturing sector. Iyan ang tinig ng ekonomistang si Professor Astro del Castillo sa panayam ng DWIZ. At yan ang aking news scoop. Ako si John Riz Galata, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Political strategist naniniwala na kailangan ng isa pang alternatibong kandidato na ipagtatapat kay VP Sara bukod sa magiging pambato ng administrasyon. Naritong news scoop ni Anjo Riñon. Naniniwala ang isang political strategist na kailangan ng isa pang alternatibong kandidato na ipantatapat kay Vice President Sara Duterte bukod pa sa magiging pambato ng administrasyon. Ito ay matapos ang maagang deklarasyon ni VP Sara ng kandidatura sa pagkapangulo sa 2028 elections. Ipinaliwanag ng political strategist na si Alan Herman na bagaman madalas pag-usapan ang continuity ng isang partikular na administrasyon kumpara sa pagbabago pagdating sa pagpipili ang kandidato, bihira namang manalo ang pambatong ine-endorso ng Pangulo. Itong Blue Ocean Strategy na sinasabi ko, upang matalo ang isang Vice President Inday Sara Duterte sa halalan, because she is presenting herself obviously as the change candidate, hindi na pwedeng i-frame sa ganong klaseng pag-iisip ang labanan dahil wala na talagang pag-asa pag continuity change ang mindset mo. Kailangan, the way to beat her, at least ideally, at least para may fighting chance, gumanda-gandang boxing ng konti, ay mag-introduce tayo ng bagong elemento. No longer continuity, no longer change, but perhaps a third force. Somebody who will bring a new mindset into the equation. Sa usapin naman kung sino ang maaaring maging third force candidate, aminado si Herman na imposibleng maging si Naga City Mayor Leni Robredo ito. Ang pinofloat na pangalan is really yung dating vice-presidenting si Leni Robredo. Yan talaga yung sinasabi nila that if you get the one that got away, the supposed totga na si Leni Robredo, tapos suportahan, not necessarily endorsohin, ngunit suportahan ng makinarya at resources ng pamahalaan, baka may fighting chance. But since nagbitaw na ng salita si Leni Robredo na talagang wala siyang ka-interest, they're now trying to shift it to Senator Risa Ontiveros, for example, na hindi mo naman iisipin na Marcos candidate yan in any way, shape, or form. Pero kung suportahan ng administrasyon ng isang kandidatong not traditionally administration, yan yung Blue Ocean Strategy. Inyong narinig ang tinig ni political strategist Alan Herman sa panayam ng DWIZ. Para sa News Scoop, Anjo Riñon, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Free calls para sa mga OFW sa gitnang silangan, inanunsyo na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naritong newscoop ni Ann Rodriguez. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang telco companies na magbigay ng libreng tawag para sa mga OFW at kanilang mga mahal sa buhay sa bansa bilang karagdagang tulong ng pamahalaan sa gitna ng sigalot sa Middle East. Ayon kay Pangulong Marcos, inilunsad ang libreng tawag program upang magbigay ng agarang suporta sa mga Pilipinong nasa iba't ibang bansa sa rehiyon. Saklawan niya ng programa ang mga OFW na nasa Iran, Iraq, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, United Arab Emirates at Saudi Arabia, kung saan maaaring makipag-ugnayan ang mga ito sa kanilang pamilya ng walang bayad. Bukod dito, magtatayo rin ng mga public telecommunications entities na mga free call stations sa piling business centers sa mga pangunahing mall sa Pilipinas. Binigyang diin ng punong ehekutibo na mahalagang manatiling konektado ang mga Pilipino sa kanilang pamilya, lalo na sa panahon ng tensyon sa rehiyon upang mabigyan ng kapanatagan ang mga OFW at kanilang mga pamilya. Para sa News Scoop, Ana Rodriguez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tulong para sa mga pamilyang nasunugan sa Quezon City, hatid ng DSWD. Naritong newscoop ni Angelo Bainyo. Patuloy ang pinaigting na relief operations ng Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan ng Field Office, National Capital Region para sa mga pamilyang nawalan ng tirahan matapos ang malaking sunog na tumupok sa isang residential area sa Nia Road, Barangay Pinyahan, Quezon City noong Biyernes ng gabi, March 6. Sa kasulukuyan, nakapokus ang pamamahagi ng tulong sa Pinyahan Elementary School at iba pang itinalagang evacuation centers. Kabilang sa mga naipamahagi na ang ready-to-eat food packs, sleeping and hygiene kits at family food packs. Tinitiyak ang tuloy-tuloy na supply na pagkain habang isinasagawa ang validation sa pinal na bilang ng mga apektadong residente. Bukod sa DSWD, nagpaabot din ng suporta ang iba't ibang sangay ng gobyerno at lokal na pamahalaan. Siniguro ng DSWD sa pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian na sapat at mabilis ang pagtugon ng ahensya sa pangangailangan ng bawat biktima. Binigyang diin ng kagawaran na walang pamilyang mapapabayaan at lahat ay matutulungan alinsunod sa direktiba ng Pangulo. DMW personnel na nagsuplado sa mga OFW sa Bahrain, sinibak na sa pwesto. Naritong newscoop ni Daryl Justin. Sinibak sa pwesto ang isang personnel ng Department of Migrant Workers matapos mag-viral ang video nito na nagsusungit at tinataboy ang mga overseas Filipino workers na dumudulog sa Philippine Embassy sa Bahrain. Base sa naturang video, marininig na humihingi ng ayuda o tulong ang mga OFW na apektado rin ng tensyon sa gitnang silangan o Middle East. Habang sa abiso naman ng Philippine Embassy sa Bahrain, sinabi nilang suspendido ang pamamahagi ng financial assistance sa mga OFW. Dagdag pa ng Embahada ng Pilipinas, hindi anya nila maasikaso ang mga Pilipino na walang appointment alinsunod sa security guidelines sa bansa. Samantala, tiniyak naman ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na patuloy na pagsisilbihan ng ahensya ang mga OFW ng may respeto at kababaang loob. Para sa News Scoop, Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Philippine National Police binabantayan ang mga panawagan para sa motorcade rally sa anibersaryo ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naritong newscoop ni Kim Gomez. Binabantayan ng Philippine National Police ang mga kumakalat na online post na nananawagan ng isang malaking motorcade rally bukas Marso 11 kasabay ng paggunita sa unang anibersaryo ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na nakaalerto na ang pulisya dahil sa posibleng mga kilos protesta na may kaugnayan sa anibersaryo ng pag-aresto, paglipat at pagkadetine ng dating Pangulo. Ayon sa PNP, may mga ulat online na nagbabalak ng motorcade na dadaan sa buong kahabaan ng Epifanio de los Santos Avenue o EDSA at magtatapos sa Villamor Air Base. Iginit ni General Nartates na mahigpit nilang minomonitor ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan na sa mga lokal na unita ng pulisya upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Binigyang
Diin naman ng opisyal na iginagalang ng PNP ang karapatan sa mapayapang pagtitipon, ngunit tungkulin din ng pulisya na tiyaking hindi maaabala ang normal na gawain at mapanatili ang kaayusan. Para sa News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Panukalang magbubuwag sa travel tax. Lusok na sa Ways and Means Committee. Naritong news scoop ni Jelly Mendez. Inaprobahan na ng House Committee on Ways and Means ang tax provision ng panukalang magwawakas o bubuwag sa travel tax para sa mga Pilipinong bumibiyahe abroad. Ito'y matapos maghain ng motion si Manila Representative Ernesto Ernix Junicio para aprobahan subject to style ang Sections 2 at 3 ng Substitute Bill ng Travel Tax Abolition Bill kasama na ang inihain ni House Majority Leader Sandro Marcos. Ayon kay Marikina City Representative Miro Kimbo, ang chairman ng komite, narinig na nila at kinikilala ang opinyon ng iba't ibang ahensya pagdating sa mga programang pinopondohan ng travel tax. Pero hindi na anya dapat na magpatuloy ang travel tax kung saan ay naisasakripisyo ang mga Filipino travelers, lalo na ang mga nasa middle class at mga estudyante. Nilinaw naman ni Kimbo na dapat pa ring pondohan ang mga programang maapektuhan sakaling tuluyan ng mabuwag ang travel tax sa pamamagitan ng paglalagay ng alokasyon sa national budget. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pangingikil at pananamantala sa mga pasahero ibinabala ng DOTR. Naritong news scoop ni Jen Patrolya. Binalaan ni Transportation Secretary Giovanni Lopez sa mga driver ng pampublikong sasakyan na tigilan ang pangingikil at pananamantala sa mga pasahero lokal man o dayuhang turista sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ito'y matapos ibahagi sa social media ang reklamo ng ilang turistang Taiwanese na sinasabing siningil ng 9,600 pesos ng isang driver para sa Blas Ninoy Aquino International Airport patungo sa kanilang destinasyon sa Maynila na sa halip na nasa 500 pesos lamang na pamasahe. Dahil dito, inatasan na ng kalihim ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Land Transportation Office na hulihin ang sinumang driver na mapapatunayang nanloko na o namamantala sa mga pasahero. Babala pa ng kalihim, maaaring masuspinde o tuluyang makansela ang prangkisa ng mga transport operate na mapapatunayang lumabag sa batas. Dagdag pa nito, ipinag-utos din sa LTFRB na magsampa ng kasong kriminal laban sa mga driver na mahuhuling na nagsasamantala sa mga pasahero. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya, nag-uulat. Sa himpilang may todong lakas ni DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DILG Secretary Remulla humingi ng $1 billion kay Zaldico para maging state witness sa flood control scandal. Bago po kayo maniwala, alamin muna natin kung fact or fake. Lagpas kalahating taon na nang unang isiwalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang katiwalian sa mga flood control projects sa ating bansa. Marami na ring nabanggit na pangalan sa larangan ng politika ang nadawit at kasalukuyang iniimbestigahan pa kung tunay nga silang may kinalaman sa malaking iskandalo na ito. And speaking of iniimbestigahan, usap-usapan ngayon ng isang unverified claim na humingi daw ng $1 billion o katumbas ng halos 59 billion pesos si Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa isa sa mga malalaking pangalan na dawit sa kontrobersiyang ito, ang dating congressman na si Zaldico. Gaya ng aking nabanggit kanina, ang keyword dito ay unverified. Kaya't bago paniwalaan at magkaroon ng ibang pananaw, suriin muna natin at alamin ang buong detalye kung ang balitang ito ay fact or fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ, fact or fake.
Sa ginawang pagsisiyasat ng aming news and research team, may kumakalat na mga Facebook posts na nag-aangking humingi umano si Secretary John Vic Remulla, ang kalihim na Department of the Interior and Local Government o DILG, ng $1 billion mula kay dating Congressman Zaldico upang maging star witness sa investigasyon kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control projects. Ang naturang post na inilathala noong February 15 at 16 ay may caption at thumbnail text na nagsasabing, "Give me $1 billion." DILG Secretary John Vic Remulla naglatag umano ng mga kondisyon kay Zaldico kung nais nitong maging star witness. Pero ito ay fake at misleading. Sa katunayan, hindi sinabi ni Secretary John Vic na kailangan magbigay ni Ko ng $1 billion para maging star witness sa mga kasong ghost and anomalous flood control projects. Iminungkahi lang ni Remulla na ibalik ni Ko ang $1 billion sa pamahalaan bago ito makipagnegosasyon. Kung tutuusin, maliit na bahagi lamang ng umano'y bilyon-bilyong piso na kickbacks na nakuha ni Ko ang naturang halaga. Sa ngayon, isa pa ring fugitive sa batas si Ko dahil sa pagtakas nito sa mga kinakaharap na kaso at patuloy pa ring pinaghahanap ng mga otoridad ang kinaroroonan ng dating kongresista. Para sa Fact or Fake, Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, Fact or Fake. Bea Alonzo, ikakasal na kay Vincent Co. At Maymay Entrata nangakong magfo-focus muna sa kanyang singing career. Alamin sa iSpotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, ikakasal na ang aktres na si Bea Alonzo sa negosyanteng si Ferdinand Vincent Co., presidente ng Pure Gold Prize Club Inc. Kasunod ito ng paglalathala ng marriage vows ni Bea at Vincent sa anunsyo ng St. Peter the Apostle Parish sa Maynila noong linggo. Matatandaan noong 2025, kumalat ang balitang may relasyon ang dalawa nang magbakasyon sila sa Spain at nag-post sa kanilang social media accounts ng mga larawan mula sa parehong lokasyon. Naging usap-usapan din ang pagdalo ni Bea at Vincent sa Pure Gold OPM Con 2025 sa Philippine Arena sa Bulacan. Ayon sa malapit na kapamilya ni Vincent, mabait na tao, gwapo, matangkad, mayaman at matalino anya ito, kaya't napakaswerte umano ng babaeng mapapangasawa ni Vincent. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, muling magfo-focus sa kanyang music career ang actress at singer na si Maymay Entrata matapos ilabas ang kanyang bagong single na pinamagatang Masunog Man. Ibinahagi ni Maymay sa isang panayam na nais niya munang pagtuunan ng pansin sa ngayon ang kanyang mga paparating na music projects habang patuloy ang kanyang paglago bilang artista. Matatanda ang naglabas ang singer-actress ng ilang kanta na nagustuhan ng fans tulad ng Pwede Ba, Siyada Mahigugma at Ama Kabugera. Ayon pa kay Maymay, tungkol sa pagharap sa sakit at pagbango na may lakas at kumpiyansa, ang kantang Masunog Man na inilabas noong Enero 2026. At iyan aking balitang showbiz para sa impila metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Fuel subsidy na ibibigay ng pamahalaan aabutin lamang ng 10 araw ayon sa pasang Mazda. Yun ano lang yan, mga 10 araw lang yung mga yung fuel subsidy, 10,000 na yan. Kanya nga sabi ko nga, kung ano pa bang ayuda ang pwede nating makuha sa ating pamahalaan. Kailangan suportahan nila ang hanay ng transportasyon sapagkat yung pong sa kwentada ko, ako po hindi na magaling na ekonomista pero sa listahan at balutan ng tuyo ako nagkukwenta. Pa nga nasa 600 pesos po ang mga nawawala sa driver sa ngayon. Wow. Doon po sa pagtataas. Yan po yan sa maghapong biyahe ka, Obed, 600? Opo, tama po yan. Yung kwentada ko niyan, kaibigan Drew and kaibigan John S. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Sa
pagbabalik ng News Scoop, mga gasolinahan sa Laguna, triple ang itinaas na presyo kada litro. Ibang gas stations, nagsara ng mas maaga. DILG Secretary Remulla humingi ng $1 billion daw kay Zaldico para maging state witness sa flood control scandal. Alamin kung fact or fake. John Estrada ilang beses tinanggihan ni Priscilla Merelles na makipagbalikan daw. Alamin kung chismis o totoo sa fact or fake. Kumita sa paggawa ng guided meditations. Alamin ang diskarte sa racket. At totoo bang nakaka-hyper ang pagkain ng matatamis? Let's prove it! Mabilis na paraan ng paggawa ng social media graphics gamit ang artificial intelligence. Alamin sa DIY Do-It-Yourself. Saksiyan ang natural na ganda ng Last Nature Frontier of the North. Apayaw sa highly recommended. AJ Rabal, nilinaw na wala silang alitan ni Kylie Padilla. Miss Universe Philippines, magkakaroon ng segment na Sports Challenge. Alisa Bulak at Chris Young, engaged na matapos ang 10 taong relasyon. At AJ Rabal, pangarap magkaroon ng hanggang 12 anak. At oras na para alamin ang magiging lagay ng panahon ngayong Martes sa DWIZ Weather Report. At mga detalye ng mga naglalaki ang balitang yan sa pagbabalik ng News Scoop. Gasolinahan o mga gasolinahan sa Laguna, triple ang itinaas na presyo kada litro. Ibang gas stations nagsara ng mas maaga. Naritong news scoop ni Arman Cambe. Reklamo, galit at pagkadismaya mula sa libu-libong motor mga driver ang nasaksihan kapon dito sa lalawigan sa laki ng itinaas na presyo kada litro ng gasolina at diesel. Ang ipinagtataka pa ng mga namamasada ay nanguna pa sa laki ng pagtataas ang maliliit na player tulad ng Hebron, Uno, Clean Fuel at iba pa. Samantalang ang malalaking player tulad ng Petron, Shell at Caltex ay nagtaas nga pero minimal ang idinagdag na presyo kada litro. Lumala pa ang isyu ng pagtataas ng gasolina dito sa lalawigan ng Laguna ng ilang gasolinahan kahapon hanggang kagabi ang nagsara ng kanilang paglilingkod sa mga driver sa hindi pa malamang kadahilanan. Hingi ng assistance sa mga nasabing drivers sa tanggapan Governor Sal Aragones ngayong umaga para matukoy ang dahilan ng pagsasara ng mga gasolinahan dito sa lalawigan. Arman Cambe mula Calabarzon, nag-uulat para sa Impina, may todong lakas. DWIC nagtanang tama, naglilingkod ng tama. Dalawang fixers arestado sa entrapment operation ng LTO at CIDG sa Laguna. Naritong news scoop ni Jen Patrolya. Arestado ang dalawang hinihinalang fixer matapos masakote sa ikinasang entrapment operation ng Land Transportation Office Calabarzon at Criminal Investigation and Detection Group sa Calamba City sa Laguna. Batay sa ulat, matagal nang nakatatanggap ng reklamo ang LTO hinggil sa talamak na fixing activity sa lugar. Dahil dito, nakipag-ugnayan ng LTO Calabarzon sa CIDG upang magsagawa ng operasyon laban sa mga sangkot. Sa isinagawang entrapment operation, nag-alok umano ang dalawang suspect ng tulong sa pagpaparehistro ng sasakyan kapalit ng bayad. Nang tanggapin ng mga ito ang mark money mula sa poser buyer, agad silang inaresto ng mga operatiba. Isinagawang operasyon bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa korupsyon sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa gabay na rin ni Transportation Secretary Giovanni Lopez at pamumuno ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanelao. Ayon kay Elmer Decena, Regional Director ng LTO Calabarzon, hindi kukonsintihin ang kanilang tanggapan ng anumang uri ng korupsyon sa loob at paligid ng kanilang opisina. Dagdag pa niya, patuloy ang pakikipagtulungan ng LTO sa CIDG at iba pang ahensya ng pamahalaan upang tuluyang mapuksa ang fixing at matiyak ang maayos, mabilis at tapat na serbisyo para sa publiko. Ako si Patrol 38, Jet Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama.
naglilingkod ng tama. Pagdurusa ng mga estudyante sa last mile schools na nasa malayong o malalayong lugar, panahon na para solusyonan. Ayon po yan sa isang mambabatas. Naritong news scoop ni Angelo Bainio. Nanawagan si Senator Bongo na tugunan na ang suliranin ng mga estudyante sa last mile schools o mga pampublikong paaralan sa malalayong lugar. Suportado niya ang Senate Bill No. 1937 na naglalayong palakasin ang tulong sa mga paaralang nasa geographically isolated and disadvantaged areas. Ayon kay Go, hadlang sa kalidad ng edukasyon at banta sa kalusugan at kaligtasan ng mga mag-aaral ang malalayong distansya at kakulangan sa pasilidad. Mahigit 1 milyong estudyante pa rin umano ang nag-aaral sa ganitong kondisyon. Panahon na po upang matuldukan natin ang kakulangan sa maayos na pasilidad at sapat na learning materials sa mga paaralan. Huwag na po nating hayaan na mapag-iwanan palalo ang ating mga kababayan na nasa lugar na malalayo at mahirap marating. Ang kalidad ng edukasyon ay karapatan ng bawat Pilipino at hindi dapat ito maging pribilehiyo para sa ilan lamang. Naniniwala ang senador na sa pamamagitan ng pagbibigay ng basic utilities tulad ng kuryente at maayos na pasilidad, mas mapapabuti ang kinabukasan ng mga mag-aaral. Programang Tulay Pilipino kasama si Miss Tony Rose Gaida naging matagumpay sa unang araw ng broadcast sa DWIZ at Aliw Channel 23. Naritong isang special report. Naging matagumpay ang unang episode ng bagong programa ng DWIZ na Tulay Pilipino na pinangungunahan ng host na si Tony Rose Gaida. Ayon kay Gaida, bagamat ninerbiyos siya sa unang episode ng programa, masaya siya dahil naging maganda ang talakayan at nag-enjoy siya sa kanyang pagbabalik sa pag-host. Of course, nervous ako, but nag-enjoy ako. It's an experience talaga, I'll never forget. Ibinahagi rin ng host na nais niyang maihatid sa mga Pilipino dito man sa bansa o sa ibang panig ng mundo ang mga kwento at isyong mahalaga sa lipunan, lalo na ang mga kwentong may layuning makatulong sa kapwa. Marami. Sana higit sa lahat ang pagtulong para sa kapwa. Ito naman ang natin, no, ang advocacy natin dito talaga na makatulong sa ating mamamayan. Sa mga susunod na episode, inaasahang magtatampok ang Tulay Pilipino ng iba't ibang kwento ng tagumpay, mga isyong panlipunan at mga pangunahing may mahahalagang karanasan na maaaring magsilbing inspirasyon sa marami. Hindi lang basta medical yata, I think lahat ng klaseng pagtulong sa mga iba't ibang problema. At meron pangangaraw magiging sa mga animals, yes. Pagtulong din sa mga animals, which talagang rin yan sa puso ko because kayo ay isang fur parent. Yes, not anymore. Because matayan na yung aking mga alaga dahil old age na rin. So ayun, nauna lang sila sa akin. Nagpasalamat din si Gaida sa lahat ng mga sumuporta at tumutok sa unang episode at hinikayat ang publiko na magbahagi ng kanilang mga kwento upang lalo pang mapalakas ang layunin ng programa na maging tulay ng impormasyon at inspirasyon para sa mga Pilipino. Mas gagalingan ko pa sana, no? Mas magiging hasa ako dito sa ginagawa kong bagong yugto sa buhay ko. Yes, and yun. Na maiitawid natin ang bawat programa ng maayos at maganda sana. So ako iniimbitahan ko po kayo, mga nakikinig, nanonood, samahan niyo po kami 1 to 2 every day po, Monday to Friday, the whole week po yan. Dito po sa Tulay Pilipino, sa DWIZ, Aliw 20A, Aliw 23. Yes, so ayan. And samahan niyo po ako, suportahan niyo ako, pagdasalin niyo ako, at magtulong-tulungan po tayo, kapwa Pilipino po. Ayan. Thank you. Maraming salamat. At yan ang special report. Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Jan Estrada, ilang beses tinanggihan ni Priscilla Merielles na makipagbalikan. Alamin muna natin kung chismis o totoo sa Fact or Fake. Para sa aking Fact or Fake,
Ilang beses na palang nakikipagbalikan si Jan Estrada sa kanyang misis na si Priscilla Mirelles pero hindi ito tinatanggap ng beauty queen. Ayon sa balita, umano'y hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, kundi maraming beses na nakikipagbalikan si Jan pero dead man na raw si Priscilla. Pero bago maniwala sa balitang ito, alamin muna natin kung ito ay isang fact or fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Walang peke. DWIZ, fact or fake. Sa aming ginawang research, aming napaglaman na isa itong fact. Mismong si Priscilla nagsabi na totoong nakikipagbalikan si Jan sa kanya. Pero tapos na raw ang panahon ng kanyang pagpapatawad kaya't hindi niya ito tinanggap. Ilang beses pa raw itong sumubok pero talagang sarado na ang kanyang puso. Manid na raw siya sa paulit-ulit na kasalanan ni Jan kung kaya't nagdesisyon na si Priscilla na lagyan na ng tuldok ang kanilang relasyon. Kaya naman ang balitang ilang beses tinanggihan ni Priscilla ang pakikipagbalikan ni Jan ay isang fact. At iyan aking facts or fake para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapascam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. AJ Raval nilinaw na wala silang alitan ni Kylie Padilla at Miss Universe Philippines magkakaroon na ng segment na Sports Challenge. Alamin natin sa Eye Spotted Report. Yan, Tol. Para sa aking balitang showbiz, nilinaw na aktres na si AJ Raval na wala silang alitan ni Kylie Padilla sa kabila ng mga isyong lumabas noon dahil sa kanilang relasyon kay Aljur Abrenica. Sa kanyang panayam sa YouTube podcast na Your Honor, ibinahagi ni AJ na maayos ang kanyang relasyon sa mga anak ni Aljur kay Kylie na sina Alas at Axel. Ayon sa aktres, magkakaibigan lamang sila ng mga bata at madalas silang mag-bonding sa pamamagitan ng paglalaro ng video games at asaran. Ikinuwento rin ni AJ na minsan ay nagkita sila ni Kylie at ng mga bata na nagkataong nasa Pampanga sila at nagkaroon pa sila ng pagkakataong magkita ulit habang nasa isang playhouse. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, magkakaroon ng bagong hamon sa mga kandidata ng Miss Universe Philippines 2026 matapos ipahayag ng Miss Universe Philippines Organization na isasama ang Sports Challenge bilang bahagi ng kanilang pre-pageant activities ngayong taon. Layunin ng aktibidad na ipakita hindi lamang ang kagandahan at talino ng mga kalahok, kundi pati ang kanilang pisikal na kakayahan, disiplina at determinasyon at upang gawing mas kapanapanabik at makabago ang patimpalak. Ayon sa organizer, bahagi ito ng patuloy na pagdaragdag ng mga makabagong pre-pageant event upang mas makilala ng publiko ang mga kandidata at maipakita ang kanilang kabuuang kakayahan bilang kinatawan ng Pilipinas sa Miss Universe. Inaasahan na ang mananalo sa Sports Challenge ay maaari magkaroon ng advantage sa kompetisyon tulad ng posibilidad na makapasok sa susunod na yugto ng pageant. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. DOE Secretary Garina sinigurong may stock ng langis hanggang Abril. Mga OFW na nakaranas ng trauma sa tensyon sa Middle East, prioridad ng DSWD. Pag-aproba sa hirit ng provisional fare increase sa JIPA, pinamamadali na ng mga transport group. Kampo ni dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo, tikom pa rin sa posibleng pakikipag-alyansa sa administrasyon o ibang grupo para sa 2028 elections. 50,000 record ng mga foreign national na pinaghihinalaang peking dokumento, sinusuri na ng Philippine Statistics Authority. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Iba ba mga balita sa pagbabalik ng News Scoop?
Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Libreng pamasahe sa MRT at LRT, inihirit ng isang mambabatas sa DOTR. Panukalang pag-abolish sa Optical Media Board, approved na sa Senado. Deployment ng mga tauhan para sa kaligtasan ng mga biyahero ngayong summer vacation, sisimulan na ng Philippine National Police. Pagsasagawa ng special session ng Kongreso para sa panukalang pagkalooban ng emergency power ang Pangulo, posible, ayon kay Senate President Tito Soto. Palasyo, iginiit na walang dahilan para mag-panic buying. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Kumita sa paggawa ng guided meditations. Alamin ang diskarte sa report na ito. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang racket. Kung may boses kang nakaka-relax at hilig mo ang mindfulness, subukan ang paggawa ng guided meditations. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa racket. Una, magsulat ng script na may malinaw na flow. Maaaring para sa stress relief, better sleep o focus. Gamitin ang simpleng language at calming tone. Sunod, mag-record gamit ang basic mic at free audio software. Magdagdag ng soft background music o nature sounds para mas immersive ang experience. I-edit ang audio para alisin ang ingay at ayusin ang pacing. Pagkatapos, i-upload ito sa mga digital platforms para maabot ang mas maraming listeners. Gamitin ang social media para ipromote ang iyong content at magbenta ng downloadable tracks o subscription access. Kaya kung may talento ka sa paggabay ng relaxation, try mo na. Sabi nga 'di ba, hindi napupulot ang pera. Game Zone! Kapag hindi na maganda, pause na muna! Game Zone! Totoo bang nakaka-hyper ang pagkain ng mga matatamis? Patunayan natin yan sa report na ito. Marami ang kumakain ng matatamis kapag nakakaramdam sila na parang kulang o mababa ang energy para gawin ang isang bagay. May ilan din na napapansin na parang nagiging sobrang energetic o hyper sila pagkatapos kumain ng chocolate, cake o matatamis na inumin. Dahil dito, nabuo ang paniniwala na ang asukal ay direktang dahilan ng pagiging hyper. Pero, totoo bang nakaka-hyper ang pagkain ng matatamis? Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon sa Academy of Nutrition and Dietetics na inilathala sa eatright.org, maraming pag-aaral ang nagsuri kung may direktang koneksyon ang sugar at hyperactivity. Karamihan sa mga ito ay walang nakitang malinaw na ebidensya na ang asukal mismo ang sanhi ng pagiging hyper. Totoo na kapag kumain ng matatamis, tumataas ang blood sugar at nagkakaroon ng mabilis na dagdag enerhiya ang katawan. Ngunit ang pagtaas ng energy ay hindi otomatikong nangangahulugang magiging hyper ang isang tao. Dagdag pa rito, ayon sa WebMD, may mga pag-aaral kung saan hindi alam ng mga kalahok o observers kung may nakain na sugar o wala. At hindi consistent ang resulta na nagiging mas hyper ang isang tao dahil lamang sa asukal. Ipinapakita rin na may malaking papel ang expectation at sitwasyon. Halimbawa, kapag may matatamis sa isang okasyon o social gathering, mas natural na dulot ito ng mas mataas na energy at excitement ng tao. At hindi dahil sa sugar, kundi sa environment nito. Sa madaling paliwanag, ang asukal ay maaaring magbigay ng panandaliang energy boost dahil sa pagtaas ng glucose sa dugo. Pero hindi ito napatunayang direktang sanhi ng hyperactivity. Maraming factors ang nakakaapekto sa behavior, kabilang ang mood, paligid at personal na reaksyon ng katawan. Sa huli, base sa mga eksperto at pag-aaral, myth ang pahayag na nakaka-hyper ang sweets sa katawan kahit maaari itong magbigay ng dagdag na enerhiya sa katawan.
Mabilis na paraan ng paggawa ng social media graphics gamit ang artificial intelligence. Alamin at mag-aral sa DIY Do-It-Yourself. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do-It-Yourself. Ang paggawa ng posters o graphics ay isa sa mga paraan para sa epektibong komunikasyon lalo na pagdating sa mga online platform. Dahil maliban sa nakakakuha ito ng atensyon, ito ang karaniwang tumatatak sa isipan ng isang tao. At sa tulong ng artificial intelligence, maaari mo nang mabigyang buhay ang iyong mga ideya ng mabilisan. Narito kung paano. Una, buksan mo ang CapCut at pindutin mo ang AI Design tab. Ikalawa, i-upload mo ang iyong mga reference image. Ikatlo, gumawa ka ng prompt at i-click mo ang send button. Kung hindi ka pa kontento sa resulta, mag-upload ka lamang ulit ng image at paguhin o mas gawing detalyado ang ilalagay na prompt. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself! Saksihan ang natural na ganda ng Last Nature Frontier of the North, Apayao. Alamin sa highly recommended. Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa highly recommended. Kung isa ka sa mga nature lover, ito na ang sign mo para dayuhin ang lalawigan ng Apayao at saksihan ang malalawak nitong kagubatan, malilinis na ilog at mga talon na kahanga-hanga. Unahin na ang isa sa pinakasikat na destinasyon sa lalawigan, ang Lusok Crystal Cave. Isa itong kuweba na kilala sa malakristal na rock formation na matatagpuan sa loob. Makikita dito ang malinaw na tubig at makikinang na stalactites at stalagmites. Isunod na ang Manakota Underground River. Masasaksihan mo ang iba't ibang rock formation sa loob ng kuweba dahil ang ilog na ito ay dumadaloy sa ilalim ng lupa. Narito rin ang Dupag Rock Formation. Kilala ito sa kakaibang hugis na mga bato dahil sa mga natural limestones na makikita dito. Susubukin talaga ang iyong pagiging adventurous dahil sa challenging na daanan, pero don't worry dahil worth it naman ang masasaksihan mong tanawin. Kung usapang falls naman, hindi magpapahuli ang Bayugaw Falls. Ang talong ito ay napapalibutan ng luntiang kagubatan at malinaw na tubig na perfect mag-swimming at magpahinga. Idagdag mo pa ang malamig na simoy ng hangin at tunog ng bumabagsak na tubig na magbibigay ng kakaibang payapa sa puso at isip. Para naman sa mga mahilig sa hiking at trekking, huwag nang palampasin ang Mount Kilang. Isa ito sa perfect place para sa activities na to dahil worth it din at breathtaking view ang bubungad sa'yo sa tuktok ng bundok. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Tara na at bisitahin ang tunay na paraiso na puno ng likas na kagandahan. At yan ang ating highly recommended. Ateneo tinalo ang FEUD sa overtime playoff para sa number 2 spot sa UAAP. Paglalabanan ang dalawang kupunan. Naritong sports news. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Tinalo ng Ateneo de Manila University ang Far Eastern University de Liman sa score na 86-82 sa overtime sa UAAP Season 88 Boys Basketball Tournament. Dahil sa panalong ito, magkakaroon ng playoff para sa ikalawang pwesto ang dalawang kupunan. Pareho kasing nagtapos ang Ateneo at FEUD sa 11 wins at 3 losses sa elimination round. Maghaharap silang muli sa Miyerkules para malaman kung sino ang makakakuha ng twice-to-beat advantage sa Final Four. Sa huling bahagi ng regulation, lamang ang Ateneo sa 76-75. Ngunit naka-score si Marca Burgos ng FEUD upang maagaw ang kalamangan. Nakapwersa naman ng overtime ang Ateneo matapos makapuntos si Noah Banal sa free throw. Sa overtime, gumawa ng 6-0 run ang Ateneo upang makuha ang lamang at tuluyang maselyuhan ang panalo. Nanguna sa Ateneo si Jude Eri Obu na may 23 points at 15
rebounds, habang nag-ambag sina Jay Leal ng 19 na puntos at Noah Banal ng 17 puntos. Sa panig ng FEUD, nanguna si Cabs Cabonilas na may 22 points. Para sa Sports News, Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Alisa Mulak at Chris Yang engaged na matapos ang 10 taong relasyon. At AJ Rabal, pangarap magkaroon ng hanggang 12 anak. Dami naman. Narito ang iSpotted Report. Ganito. Para sa aking balitang showbiz, engaged na ang beauty queen actress na si Alisa Mulak at ang kanyang longtime partner na si Chris Yang matapos ang halos isang dekadang relasyon. Ibinahagi ng dalawa ang masayang balita sa kanilang Instagram post kung saan makikita ang kanilang romantic engagement photos sa isang venue na napuno ng mga bulaklak at kandila. Sa caption, sinabi ni Alisa na, 10 years ago, our story began. Today, our forever begins. Bumuhos naman agad ang mga pagbati mula sa mga kapwa beauty queens tulad ni Samantha Bernardo, Maureen Montaigne at Katarina Rodriguez. Nagsimula ang relasyon ni Alisa at Chris noong 2016 at kasalukuyan din sila magkasamang nag-host ng podcast na He Said, She Said. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, ibinahagi ni AJ Rabal na pangarap niya magkaroon ng malaking pamilya at umaasa siya magkaroon ng hanggang 12 anak balang araw kung kakayanin ang kanyang buhay at kabuhayan. Sa panayam kay AJ sa podcast na Your Honor ni Charis Solomon at Bowie Villar, sinabi ng aktres na matagal na niyang pangarap ang magkaroon ng maraming anak at mamuhay ng tahimik sa isang farm. Ayon kay AJ, mula pa noon nagsisimula siya mag-artista ay pangarap na niya magkaroon ng simpleng buhay na may malaking pamilya. Sa kasalukuyan, may 5 ng anak si AJ, kabila ang 3 na anak nila ng partner niya na si Aljur Abrenica. Ibinahagi rin ito na maayos ang samahan ng kanilang mga anak at ng mga anak ni Aljur kay Kylie Padilla, lalo na umano ang pangalan na si Alas Anyay responsable sa mga nakakabatang kapatid nito. At iyan aking balitang showbiz para sa pila may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Narito pong muli ang isa sa mga inspirational messages mula kay D. Edgard A. Cabangon, ang namayapang chairman po ng ALC Group of Companies na kinabibilangan ng Aliw Broadcasting Corporation. You cannot erase the past. You must let it go. You cannot change yesterday. You must learn the lessons. You cannot stop time. You have to abide by its demands. You cannot predict tomorrow. Just allow God to take control. Let love, trust, faith, and hope be the answer to the mysteries of life. Think good. Think God. Thank God. Tuloy lang ang panonood, pakikinig sa mga balitang tuloy-tuloy lang nangyayari. Tutukan ng DWIZ News, DWIZ News FM Regional at manood ng live sa Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Mag-like at subscribe sa lahat ng mga DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube, DWIZ News App at News Website, DWIZ TikTok at DWIZX account. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Scoop Exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mo malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahas sa DWIZ News Scoop! Naka-live sa Aliw 23 Free TV. Naka-live din sa DWIZ News. Naka-live din online. DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong puwersa ng DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop! Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop!
bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News. Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.